Ako ay isang makasalanan. 7 taon na ang nakalipas. Ako mismo ang nagdulot ng kamatayan ng asawa at anak ko. Siguro ay napupuot na talaga siya sa akin. Kung hindi, bakit kailanman ay hindi siya nagpakita sa aking mga panaginip? Boss, malapit nang matapos ang paglilinis ng tindahan. Pwede mo bang tingnan? Kung ayos na, magde-deliver na ako. Sige. Ay, kawawa naman. Para kumita para sa paggamot sa kanser ng asawa niya. Ang isang buntis na babae ay nagtatrabaho ng 3 trabaho. Hindi madali. Birthday ni Jason ngayon. Bibigyan ko siya ng cake. Tiyak na masaya siya. Walang utang na loob na anak. Kailan ka ba talaga babalik sa pamilyang Pierce? Tatay, kami ni Lucille, tunay na nagmamahalan. Tumigil ka. Ang aking pamilyang Pierce ay hindi kailanman tatanggap sa babaeng iyan. Sinasabi ko sa iyo, kinuha ko na ang pinakamahuhusay na doktor mula sa ibang bansa. Kung gusto mong gamutin ng pamilyang Pierce ang sakit mo, kailangan mong makipag-iwalay sa kanya ngayon din. Lucille, Jason, kumusta ka ngayon? May dala akong cake para sa'yo. ikaw, Baliw ka ba? Nakalimutan mo. Birthday mo ngayon. Lucille, ang sipag mo nitong mga nakaraang araw. Huwag kang mag-alala. Kapag gumaling na ako, sisiguraduhin kong ikaw at ang ating anak ay mabubuhay ng masaya. Sige. Itatandaan ko yan. Kainin mo na agad ang cake. Jason. Pasensya na. Pero hindi na ako maaaring maging pabigat sa'yo. Lucille. 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 Jason. Sa oras na mabasa mo ang sulat na ito, wala na ako. Ang ating pagkikita, ang pinakamagandang panahon sa buhay ko. Pero patawarin mo ako ngayon. Kailangan kong umalis. Ginamit ko ang telepono mo para makipag-ugnayan kay Mr. Pierce. Pupuntahan ka niya agad. Wala. Baka nagkamali lang ako ng nakita. Doktor. Doktor. Pakibilisan mo, tingnan mo. Anong nangyari sa kanya? Huwag kang mag-alala. Base sa aking paunang pagsusuri, malamang may bukol siya sa utak. Patuloy na mataas ang presyon sa loob ng kanyang bungo, kaya siya nawala ng malay. Ang tanging paraan ay ang craniotomy, subalit kakailanganin ito ng malaking halaga ng pera. Sino sa inyo ang kamag-anak ng pasyente? Doktor, ito lang ang pera na meron ako. Pakiusap. Kailangan mong iligtas ang nanay ko. Anak, ang perang ito ay hindi sapat. Ana. Ito lang ang pera na meron ako. Ito lang ang kaya kong itulong sa'yo. Ana. Ganito lang din karami ang meron ako. Tito, tingnan mo, sapat na kaya itong pera para sa operasyon? Anak, ang perang ito ay sapat lang para sa konserbatibong paggamot ng nanay mo sa loob ng ilang panahon. Sa loob ng 7 araw. Kailangan mong makapag-ipon ng 300,000 dolyar. Tito, huwag kang mag-alala. Talagang makakapag-ipon ako ng sapat na pera.
Nanay, hintayin mo. Kikita na ako ng pera para sa iyo ngayon. Ana. Jason, sinusubukan mo bang galitin ang matandang ito hanggang sa mamatay? Ilang beses na ba kitang sinabihan na puntahan ng babaeng iyon mula sa pamilyang Sullivan? Bakit ayaw mong pumunta? Sa mundong ito, bukod kay Lucille, wala akong interes sa ibang babae. Lucille, patay na si Lucille ng 7 taon. Hindi ba't lahat iyon ay salamat sa'yo? Ikaw, May mga gagawin pa ako sa kumpanya. Mauna na ako. walang utang na loob na anak, walang utang na loob na anak ka. Nasa isip pa rin ng babaeng iyon buong araw. Kailangan ko siyang tulungan na mawala ang ugaling ito. Ito, kunin mo ito at itapon. Opo, Ginoo. Napakahalaga ng itsura ng hatong na Jade na ito. Kung kukunin ko ito, siguradong maliligtas ang nanay ko. Nasaan ang hatong na Jade? Nasaan ang hatong na Jade mula sa kwarto ko? Itinapon ko. Ikaw. Sabihan agad ang lahat. I secure ang buong lungsod. Hanapin niyo para sa akin ang hatong na Jade na iyon. Munting bata. Handa na ba ang bayad sa operasyon? Ngayon na ang huling araw. Kung ang bayad sa operasyon ay hindi pa rin nakukolekta, wala na kaming magagawa kundi paalisan ng nanay mo. Tito, hindi sapat ang pera. Tingnan mo, pwede kaya itong hatong na Jade? Pakiusap, dapat ninyong iligtas ang nanay ko. Ito. Ginoo, tiningnan namin ang surveillance sa kalsada. Siya ang nakapulot nito. Bumaba ka sa sasakyan. Opo. Bakit ka nagtatago? Ibalik mo ang gamit ng aming binata. Ibalik mo. Nakita ko ang pendanteng Jade. Ano ang ibig mong sabihin? Yo, akin. Ito ay aming gamit ng binata. Ibalik mo ngayon. Kung hindi, babaliin ko ang mga binti mo. Ayaw ko. Ako ang nakakita ng pendanteng Jade na ito, kaya akin ito, akin ito.
Kaya pinipili mo ang mahirap na daan, ha? Teka, munting bata. Hindi ba tinuruan ka ng iyong nanay? Na ibalik ang mga bagay na iyong nakikita. Hindi ko pa naririnig ang aking nanay na magsalita. Kung gayon ang iyong tatay, hindi ba tinuruan ka ng mga bagay na ito? Ako? Wala akong tatay mula noong ako ay bata pa. Ibalik mo ang pendanteng jade ngayon din. Hindi. Maliban na lang, maliban kung maibibigay mo sa akin ang pera. Pera. Heto ang iyong pera. Ngayon, ibigay mo na. Gusto ko ng $300,000. Binata, sinusubukan lang niyang mangikil ng pera. Binabalaan kita. Huwag mong subukan ang iyong kapalaran. Hindi. Ang pendanteng jade na ito ay para sa pagliligtas ng buhay ni nanay. Ibigay mo. Umalis ka. Tito, bigyan ko muna kayo ng pera. Pakiusap, huwag ninyong paalisin si nanay. Munting bata. Hindi ito tungkol sa pera. Nasaktan mo lang. Ang pinakamayamang lalaki sa River City. Ang tagapagmana ng pamilyang Pierce, si Jason. Kahit gaano karaming pera, ang ibigay mo sa akin, hindi ako maglalakas loob. Subukan mo na lang sa ibang ospital. Hindi po, Tito. Tito, pakiusap. Nakikiusap ako sa inyo. Nanay, huwag kang mag-alala. Tiyak na makakahanap si Ana ng doktor para sa iyo. Tita, pakiusap, iligtas ninyo ang nanay ko. Hindi ba ito yung bata na nakaaway kay Jason? Umalis ka na, umalis ka na. Tita, pakiusap, iligtas ninyo ang nanay ko. Ilang araw nang nasa koma ang nanay ko. Pakiusap, iligtas ninyo siya. Munting bata, hindi sa ayaw namin siyang iligtas. Ikaw kasi. Ano ang problema? Direktor, ito yung baway kay Jason. Nakapasok. Siya dito sa atin. Munting bata, maaari naming iligtas ang nanay mo. Pero ang kondisyon ay, kailangan mong pumunta sa pamilya. Kaninong batang babae ito? Bakit siya basa-basa ng ganito? Lolo, alam niyo po ba kung nasaan si Tito Jason? Hinahanap mo ang anak ko. Kakaalis lang niya. Anong kailangan mo sa kanya? Itong bata, bakit ang laki ng pagkakahawig niya kay Jason? Baka naman, may anak siya sa labas? Lolo, kailangan pong pumirma si Tito Jason. Kapag hindi siya pumirma, mamamatay ang nanay ko. Ano, bata? Sabihin mo ng maayos. Binastos ba kayo ni Jason? Ng nanay mo? Hindi po, hindi ganoon. Kailangan ko pong mahanap agad si Tito Jason para pumirma. Kung wala siya dito, hahanapin ko siya sa iba. Kaya pala ayaw na ayaw ni Jason. Napakasalan si Miss Vivian. May anak pala siya. Sa labas. Baka natatakot siyang. Maulit ang nangyari noon. Kaya hindi niya madala rito ang bata. Kinuhanan ko ng buhok ang batang babae. Magmadali ka at magpa-DNA test kung totoong lahi siya ng pamilya Pierce. Sabihin mo agad sa akin. Nauunawaan ko. Mr. Pierce. Gabi na po. Talaga po bang babalik kayo sa opisina? Magmaneho ka na lang ng maayos. Mag-ingat ka.
Tito, mali ako. Hindi ko dapat ninakaw sa'yo. Pakiusap, iligtas mo ang nanay ko. Ikaw na naman. Tito, alam kong mali ako. Pero ang nanay ko ay talagang naghihingalo. Tito, kung pipirmahan mo itong papel, maliligtas nila ang nanay ko. Pakiusap. G. Pierce, ang pirma mo ay nagkakahalaga ng malaking pera. Huwag basta-basta pumirma. Sa labas, ang maliit na batang ito ay sinubukang maningil ng 300,000 dolyar sa'yo gamit ang jade pendant na ito. Sino ang nakakaalam kung anong panloloko ang ginagawa niya ngayon? Tito, hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Lahat ng sinabi ko ay totoo. Hindi ako pipirma ng nakasulat na pahayag ng pagpapatawad. Pero maaari kitang samahan para makita ang nanay mo. G. Pierce, Kung hindi ka nagsisinungaling sa akin, matutulungan kong iligtas ang nanay mo. Ngunit kung nagsisinungaling ka, hindi ako mag-atubili na personal siyang ipadala sa impyerno. Dalhin mo siya sa kotse. bilisan mo. Bilisan mo, itapon mo pa ng malayo. Nanay! Nanay, ayos ka lang ba? Bakit mo pinapalis ang nanay ko? Hindi ba't binigyan ka namin ng pagkakataon? Sinabi namin kailangan mong kumuha ng nakasulat na statement ng kapatawaran bago mag alas 12 para mailigtas ang nanay mo. Tingnan mo. Anong oras na ngayon? 1 oras na ang nakalipas. Ginoong Pierce, Nanay, gising na, mabilis. Huwag mo akong iiwan mag-isa, Ana. Nanay, gising na, mabilis. Ginoong Pierce, paniniwalaan ba natin siya? Maliban kung mabibigyan mo ako ng pera, kailangan ko ng 300,000 dolyar. Gusto kong makita kung anong klaseng panloloko ang ginagawa mo ngayon. Nanay, huwag kang mamatay. Nanay! Jason, telepono sa bahay. Hello, anong nangyari? Ang kapal ng mukha mong magtanong. Ang laking bagay nito, matagal mo na kong niloloko. Ano ng problema? Hindi malinaw sa telepono, umuwi ka kagad. Mad-alien ito. Sa lumang mansyon. Nanay, gising na. Huwag mo kong iwan mag-isa. Ilayo mo pa siya. Huwag niyo siyang pabayaang mamatay sa pasukan ng ospital. Opo. Hindi patay ang nanay ko. Bitawan niyo ang nanay ko. Nanay. Masasama kayong lahat. Ibalik niyo sa akin ang nanay ko. Ibalik niyo ang nanay ko. Ibalik niyo ang nanay ko. Ana. Nanay, okay ka lang? Anong nangyayari? Posible kaya na ang pagkahulog na ito ang nagpalinaw sa kanyang isip?
Ana. Umuwi na tayo. Giniginaw ako. Nanay, uuwi na tayo. Anak. Ang iyong ina, nakaligtas siya ng hindi inaasahan. Pero hanggang ngayon, tanga pa rin siya. Dapat mong bilisan at dalhin siya palayo. Nasaktan mo si Jason. Huwag na kayong bumalik para manggulo pa sa aming ospital. Wala kang sinasabi. Hindi tanga ang nanay ko. Ana. Umuwi na tayo. Umuwi na tayo. Sa kalagitnaan ng gabi, minamadali akong bumalik. Ano ba yon? Walang utang na loob na anak. Nagtataka na ako kung bakit ayaw mong pakasalan si Vivian. Yun pala, mayroon kang, anak, sabihin mo sa akin kung bakit ayaw mong dalhin ang bata rito. Hanggang kailan mo balak itago sa akin? Anak? Anong anak? Nagkukunwari ka ba sa akin? Tingnan mong mabuti. Ito ay Ito ay Matigas pa rin ang ulo? Nakita ko ito ng sarili kong mga mata ngayon. impossible. Silu-silo lang ang babae para sa akin. Patay na siya sa loob ng 7 taon. Saan nang galing ang isang bata? Mga 6 o 7 taong gulang na siya. Nakasuot ng plada pang itaas. Mukha siyang pulubi. May malalaking mata. Katulad mo noong bata ka pa. Posible kaya? Siya. Ano pang hinihintay mo? Bilisan mo at hanapin ang aking apo. Bilis, imobilisa agad ang lahat ng koneksyon at impluensya. Kahit kailangan pang maghukay ng 3 talampakan at isara ang buong lungsod. Kailangan nating hanapin ang maliit na batang iyon. Opo, sir. Binibini, umuwi ka na. Nami-miss ka ni Mr. Pierce. Binibini, umuwi ka na. Nami-miss ka ni Mr. Pierce. Ang Pierce Group. Naghahanap ng pamilya. Hello, Ma. Anak. Nakarating ka na ba? Nakarating na ako. Ma, tanong ko lang, ano ba talaga ang ibig sabihin ng Pierce Group na naghahanap ng pamilya? Mahal. Hindi mo alam. Kahapon, biglang inanunsyo ng pamilya Pierce na may anak sa labas, si Jason. Ngayon, buong pamilya Pierce ang gumagalaw at hinahanap nila sa buong lungsod ang batang babae na iyon. Ano, malinaw na sinabi ni Jason. Napakakasalan niya ako. Paano naman biglang nagkaroon ng batang babae ngayon? Pinauwi ba ako ng pamilya Pierce para lang maging madrasta ako at mag-alaga ng anak niya? Ngayon ko lang din nalaman ito. Mahal, huwag muna mag-alala. Pupunta ako ngayon sa pamilya Pierce para linawin kung ano ang nangyayari. Hindi na kailangan. Ako na ang pupunta. Hoy, Jason. Ang lakas ng loob mong magkaroon ng iba. Sa likod ko. Guguluhin kita. Mommy, konting tiis na lang. Malapit na tayong umuwi. Mommy!
Bulag ka ba? Hindi mo nakita ang kotse ko. Pasensya na po, tita, hindi ko sinasadya. Sino ang tinatawag mong tita? Mukha ba akong matanda? CJ, ang lakas ng loob mong gasgasan ang kotse ko. Ngayon, dapat kang magbayad sa akin. Tiya, hindi ko kinaskas ang kotse mo. Hindi man lang ito nahawakan ni nanay at ako. Tigilan mo ang kalokohan mo. Kinaskas ang kotse ko, nang ikaw at nang mong inang lumpo. Alam mo ba kung magkano ang kotse ko? Huwag. Huwag mong hawakan si Ana. Ikaw na lumpong salbahe. Anong karapatan mong itulak ako? Masyado na kitang pinagbigyan. Nay, Kayong dalawa, tigilan niyo ang pagpapanggap na biktima. Masama ang mood ko ngayon. Kaya kayong dalawa ay dapat magpaliwanag sa akin. Miss, anong nangyayari dito? Bulag ka ba? Hindi mo ba nakita na sila ang kumaskas sa kotse ko? Hindi, miss, hindi nyo pwedeng sabihin yun. Nakita ko ang lahat mula sa gilid. At hindi man lang nila nahawakan ng kotse nyo. Higit pa rito, malinaw na ang gasgas na yun ay sarili mong gawa. Manahimik ka. Sino ka ba? Para makialam sa mga gawain ko. Alam mo ba kung sino ako? Kahit sino ka pa, walang makak. Sinabi ko nang manahimik ka. Bingi ka ba? Anong klaseng gwardiya kang mabaho? Ang dating mo. Ngayon ay may lakas ka ng loob na magsermon sa akin. Hindi mo ba alam? Ako ang binibini ng pamilyang Pierce. Kaninong pamilya ito? Ang yabang at dominante. Eksakto. Para bang may pulbura sa katawan. At kayong lahat, tumahimik kayo. Narinig niyo ba iyon? Global Limited Edition ang kotse ko. Nagkakahalaga ng 10 milyon. Ngayon gasgas na. Kaya sabihin mo nga, ano ang gagawin mo ngayon? wala pong pera si Ana. Walang pera, ha? Okay lang kung walang pera. Tingnan mo gaano kahaba. Ang gasgas na ginawa mo sa kotse ko. Ganoon din kahaba ang gasgas sa mukha mo. Huwag. Bitawan mo ako. Salvage kang lumpo ka. Bitawan mo ako ngayon din. May karapatan ka bang hawakan ako? Teka, bibigyan kita ng pera. Huwag mo nang saktan si Mami. Batugan kang bata ka. Kanina mo pa sinasabing wala kang pera. Ngayon meron ka na pala. Wala po akong pera. Pero kilala ko ang isang tso. Napakayaman niya. At siya ang magbabayad sa iyo. Tiyo. Kaya sabihin mo nga, ano ang pangalan ng tiyo mo? Jason ang pangalan niya. Ano?
Ano? May utang si Jason sa nanay ko at sa akin, kaya siya ang magbabayad sa'yo. Hoy, Jason. Alam mo ba, ang numero ng telepono ng tito mo? Hindi ko alam. Hindi mo alam? Ayos lang. Alam ko. Tatawagan ko ang tito mo. Ngayon din para tingnan. Kung papansinin pa niya, ang isang batang pasaway na tulad mo. May balita na ba? Wala pa po, sir. Bilisan mo, magpadala ka ng mas maraming tao para maghanap. Napakaraming tao. At hindi pa rin niyo mahanap ang isang maliit na batang babae. Opo, sir. Hello, Jason, mahal. Ako ito. Nasa opisina ka ba? ano ng problema? Kung nasa opisina ka, pwedeng bumaba ka. May maliit na batang babae sa baba na nagsasabing tito mo raw siya. Ano, isang maliit na batang babae. Itong maliit na batang babae, kasama ang kanyang inang may kapansanan. Gumasgas sa kotse ko. Siya ay nagpupumilit pa na ikaw ang magbayad nito. Sabihin mo sa kanyang maghintay doon para sa akin. Pupunta ako dyan kaagad. Bata kang walang modo. Pinatawag nga kita. Pababa na ang asawa ko. Tingnan natin kung kilalanin ka niya. Putang ina mo. Bakit hindi ka na nagsasalita? Hindi ba't ang galing-galing mong magsalita? Ang maliit mong bibig na ito. Hindi ba't nakakapagsalita ng marami? Anong gusto mong gawin? Bitawan mo ako. Ana, huwag kang matakot. Masamang tao siya. Pilay. Putang ina, baliw ka ba? Kamay ko. Bawat taon gumagastos ako ng 10-10 milyon para sa mga kamay ko. Maliit na bastardo. Walang kwenta. Hindi lang kinaskas ang kotse ko. Ngayon nangahas ka pang kumagat sa akin. Ngayon, kukunin ko ang mga buhay ninyo. Iyak, iyak, iyak. Ang alam mo lang ay umiyak. Ngayon, hahayaan kitang umiyak ng umiyak. Tigil. Jason. Ikaw pala. Magkasama tayo magpakailanman. Lucille. Titiyakin kong mabibigyan kita ng magandang buhay. Amuyin mo. Mabango ba? Baliw ka. Nakalimutan mo. Na birthday mo ngayon. Ang bata at ako ay lalayo na sa mundo mo magpakailanman. Ang babaeng iyon ay namatay sa daan papuntang ospital. Lucille. Jason. Lucille. Lucille. Ikaw nga talaga. Hindi ka patay.
Tito? Anak natin siya. Ana, anak ko. Pasensya na. Pasensya na talaga, Lucille. Noon, sabi ng tatay ko, pagkatapos ng aksidente mo, agad ka raw dinala sa funeral home para ikuha. Palagi kitang inakalang patay na. Lucille, ano ba talaga ang nangyari noon? Hindi ko na maalala. Ayoko nang isipin yun. Hindi. Jason, sino ba talaga siya? Kanina, ikaw ang bumangga sa kanila. Kinaskas nila ang kotse ko at Vivian, sabihin ko sa'yo, kung may malaman silang problema, patayin ko ang buong pamilya mo. Jason, ako ang iyong nobya. Ikaw para sa kanila. Sinuntok ako. Pangarap lang yan. Kailan ko ba sinabing pakakasalan kita? Kaya pala, hindi pala siya si Mrs. Pierce. Sino ba ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para magmalaki rito? Eksakto, ang yabang at pang-api. Inaapi ang isang ina at anak na walang kalaban-laban. Karapat dapat sa kanya yan. Lucille, ayos ka lang ba? At ikaw? Ikaw si Ana, di ba? Nanay, natatakot si Ana. Pagod na si Ana, nanay. Ana, Ana. Bilisan mo, dalhin mo siya sa ospital. Opo. Mga magkamag-anak. Hindi ba't napagkasunduan nating pag-isahin ang ating dalawang pamilya? Ngayon biglang may dagdag na bata. Ano ba talaga ito? Sally, kailangan mong malaman. Noong panahong iyon, sinabi kong, dapat pakasalan ni Vivian si Jason. Ay para lang magkaroon ng anak, ang pamilya Pierce. Ngayong may anak na. Ana, gising ka na. Tito, anong nangyari sa akin? Bakit ako nandito? Nasaan si Mama? Pasensya na, Ana. Hindi dapat nagkamali ng akala si Tito sa'yo. Pwede mo bang patawarin si Tito? Okay lang. Sabi ni Tita, kapag inamin mo ang pagkakamali mo at itinama mo ito, mabuting bata ka. Tito, gusto kong makasama si Mama. Mukhang si Ana, takot pa rin sa akin, tungkol sa pagbabalik niya sa pamilya. Dahan-dahanin muna natin. CJ. Ana. Sabihin mo kay Tito, kailan nagkasakit ang mama mo? Noong 3 taong gulang ako, nagkasakit si Mama. Sabi ni Tita, stroke daw. Pagkatapos lumala ang sakit ni Mama. Huwag kang mag-alala, Ana. Gagaling talaga ang mama mo. Sa hinaharap ang mga bagay na meron ang ibang bata. Ana, ikaw ang magkakaroon ng pinakamaganda. Talaga? Pero Tito, noon hindi ka mabait kina Ana at Mama. Ako ang nagkamali ng akala sa inyo. Hindi na ako magkakamali, okay? Young Master. May nangyari kay Mr. Pierce. Kailangang lumabas muna ng Tito. Magpahinga ka ng mabuti. Babalikan ka ng Tito mamaya. Anong nangyari? Nalaman ni Mr. Pierce na binugbog si Ana. Nainis siya ng sobra at inatake sa puso. Kaya na-hospital siya. Aling ospital? Sa ospital na ito. Kumusta na siya ngayon? Nagising na si Mr. Pierce.
Sabi ng doktor, kailangan niyang manatili para maobserbahan ng sandali. Gayunpaman, agad paggising ni Mr. Pierce, nagpadala siya ng mga tao para magtanong tungkol sa bata. Dapat ba nating sabihin sa kanya ang sitwasyon ni Ana? Nasaktan si Lucille ng aking ama. Noon, kahit nasabihin niyang nabigo niya ito, hindi natin siya lubos na mapagkakatiwalaan. Ang balita tungkol sa paghahanap sa bata ay hindi rin dapat sabihin sa kanya sa ngayon. Sabihin mo sa kanya na mali ang nakaraang impormasyon. Ang bata ay walang baka sa ngayon. Oo. Ang tagal na, at hindi pa rin nahahanap ang aking apo. Mr. Pierce, huwag kang masyadong mabahala. Ingatan mo ang iyong kalusugan. Paano ako hindi mababahala? Maraming tao mula sa pamilya Pierce ang naghahanap ng 3 araw at gabi, at wala pa ring balita. Hindi ko alam kung ano na ang kalagayan ng aking maliit na apo. Mr. Pierce, huwag kang mag-alala. Sa malaking gantimpala, tiyak na mahahanap siya. Hindi ko alam kung sino ang ina ng maliit na batang iyon. Kaawa-awa ang batang iyon. Kailangan nating siyang mahanap agad. Hindi ko maaaring hayaan ang aking apo na magdusa sa labas. Mr. Pierce, isang beses mo lang nakita ang binibini. Kung nagpalit siya ng damit, baka hindi mo pa siya makilala. Iyon lamang ang dugo ng pamilya Pierce. Kahit anino lamang. Tito, kailan kami ni Mama pwedeng umuwi? Anak, yung tumor sa ulo ng nanay mo ay napakadelikado. Kung hindi mawawala ang namuong dugo sa loob ng isang araw, mananatili siyang tanga. Kaya hindi pa siya pwedeng umuwi. Doc, paano po gagaling ng tuluyan si Mama? Ang sakit ng nanay mo. Kailangan mong tanungin ang sa ospital namin. Pero si Director Tang nitong nakaraang 2 araw, tinawag siya sa tabi ng dating chairman. Kaya wala pang paraan ngayon. Tito, ibig sabihin po ba kung mahahanap namin si Dr. Tang, yung sakit ni Mama ay magagaling ng tuluyan? Oo. Sige, maghahanap ako ng paraan ngayon para hanapin si Dr. Tang. Dapat pagalingin ni Ana si Mama. Mama, alis na tayo. Sabi mo. Hindi ba? Hindi ba't siya lang yung maliit na batang babae noong araw? Sa tingin ko hindi. Dun, bumalik na po tayo sa kwarto. Naghihintay si Director Tang. Sige. Dun, mula ngayon, hindi na po kayo pwedeng maging katulad, ngayon, na masyadong nag-agitate. Ang presyon ng dugo ninyo, ay hindi na kayang magdusa pa ng stress. Dahil lahat yan sa walang utang na loob kong anak. Nagkaroon siya ng palihim, ng anak sa labas, at ngayon na wala pa ang bata. Sabihin mo sa walang utang na loob na yon, bibigyan ko siya ng 3 araw. Sa loob ng 3 araw, kung hindi pa rin niya mahahanap ang apo kong babae, ang posisyon ng chairman ng Pierce Group, huwag na siyang umupo dyan. Dun. Hindi maganda ito, di ba? Anong hindi maganda? Makinig ka sa akin. Opo. Hindi mo ba narinig? Yung Pierce Group dito sa lungsod natin, naghahanap sila ng isang bata. Sa lahat ng kalsada nitong mga nakaraang araw, halos mabaliw na sila sa paghahanap sa kanya. Syempre alam ko. Sino kaya yung batang napakaswerte na hinahanap ng ganito? Sir, ma'am, ito po yung kwarto ng nanay ko at sa akin. Sige. Sino nagsabing kwarto mo ito? Nakasulat ba dito pangalan mo? Eksakto. Ang tagal na naming naghahanap-hanap sa paligid. At ito lang yung bakanteng kwarto. Wala ka nga rito kanina. Bakit mo sinasabing sa iyo ito? Ito po talaga ang kwarto ng nanay ko at sa akin. Si Mr. Pierce po ang nagpareserba nito para sa amin. Si Mr. Pierce? Yung Mr. Pierce ba? Na nasa TV, yung naghahanap ng bata. Opo, siya po iyon. Ibig sabihin, ikaw yung bata na hinahanap ni Mr. Pierce. Opo. Narinig ko, yung reward mula sa Pierce Group ay 10 bilyong dolyar. Ano pang hinihintay natin? Dalhin na natin siya para makuha yung reward. Halika, sumama ka sa akin. Anong ginagawa niyo? Bitawan niyo ako! Anong ginagawa nyo? Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Huwag, teka. Ikaw ay...
Si Ginoong Pierce yun. Hindi mo ba siya nakikilala? Ginoong Pierce. Ginoong Pierce. Tingnan mo itong maliit na batang babae. Hindi ba siya ang hinahanap mo sa TV? Ay, siya nga. Ang galing naman, Ginoong Pierce. Hindi ba't sinabi mo noon, na kung sino man ang makakita, sa maliit na batang ito, may 10 bilyong dolyar na premyo. Tama. Tama. Ginoong Pierce, kung gayon, paano na ang pera? Pera. Dalhin niyo sila palabas, ilibing niyo sila sa malayo, at sunugin niyo ang dagdag na 20 bilyong dolyar para sa kanila. Nauunawaan. At saka, sa susunod, sa loob ng 20 metro, ng kanilang kwarto, walang sinumang papayagang lumapit. Huwag, teka. Huwag, kayo. Anong ibig sabihin nito? Dalhin niyo sila. Ano? Hindi ito tama? Ayos ka lang ba? Ana. Sa lahat ng mga taong ito, gaanong hirap ang kanilang tiniis? Hindi. Mula ngayon talagang hindi ko. Pahihirapan sila ng kahit anong kawalang katarungan. Salamat po, Tito. Kapag gumaling na si Mama, si Ana ang bahala para mabayaran ang mga gastusin sa pagpapagamot. Ana, basta't maayos kayo ng nanay mo, ang usapin sa pera ay sa akin na. Huwag mo nang isipin yon. Ang kakaiba naman nitong tito na ito. Ang sungit-sungit niya dati. Bakit ngayon ang bait-bait na? Baka naman dahil sobrang impatient ko at natakot ang bata. Ana, mali po ako noon, tito. May regalo ako para sa'yo. Tingnan mo kung magugustuhan mo. Kumusta po, Binibini? Ang inyong pitong bituing designer ay handang maglingkod. Kumusta po, Binibini? Ang inyong pitong bituing toy maker ay handang maglingkod. Kumusta po, Binibini? Ang inyong pitong bituing nutritionist ay handang maglingkod. Ana, ang mga ito ay lahat ng taong inupahan ni Tito para alagaan kayo ng nanay mo. Kapag gumaling na kayong dalawa, dadalhin kita ni Tito sa amusement park. Talaga po, Tito? Hindi pa po nakakapunta si Ana sa amusement park dati. Ana, palagi namang tinutupad ni Tito ang kanyang pangako. Bilisan nyo, dalhin nyo siya roon. Biyastihan nyo siya ng pinakamagandang damit. Kunin ang paborito niyang custom toys. At gumawa ng pinakamalusog na meal plan. Dapat lahat ay ang pinakamaganda. Opo, sir. Ana, ayos lang yan. Sige na. Ana, gusto mo ba ito o ito? Ana, ano ang karaniwan mong gustong kainin? Ana, tingnan mo kung gaano kaganda ang damit na ito. Ginang, ayaw ko ng mga bagong laruan at ayaw ko ng mga bagong damit. Ano ang gusto ni Ana? Gusto ni Ana ng pera. Kailangan ni Ana ng pera para sa paggamot ni nanay. Huwag kang mag-alala, Ana. Ikaw ngayon ay ang maliit na prinsesa ng pamilya Pierce. Ang pamilya Pierce ay maraming pera para sa paggamot ng iyong nanay. Talaga? Siyempre, Pero bukod sa pera, gusto rin ni Ana nahanapin si Dr. Tang. Ginang, ang karakter ba na yon ay para sa Tang? anong tang? Lucille. Totoo bang, hindi mo ako naalala? Hindi. Huwag mo akong saktan. Lucille. Ginoong Pierce, may problema. Nawawala si Binibini Ana. Ano?
Ito ang VIP ward. Bawal pumasok ang mga hindi autorisado. Kuya, may sakit ang nanay ko. Si Anan gusto niyang gamutin si Dr. Tang. Kung may kailangan kayo, pumunta na lang kayo sa opisina ng ospital. Hindi kayo pwedeng pumasok dito. Kuya, pakiusap. Hindi na ako babalik. Kailangan kong hanapin si Dr. Tang. Hindi siya aabalahin ni Ana. Po, pakiusap po. Pahintulutan ninyo lang akong pumasok, please. Ikaw nga talaga, hayop ka. Anong ginagawa mo rito? Bitawan mo ako. Gusto raw makita ng batang ito si Dr. Tang para gamutin ang kanyang ina. Alam mo ba kung saan ka naroroon? Ito ay high-class ward. Paano ka makakapunta sa harap ni Isi Tang? Isang hamak na tulad mo. Anong karapatan mo? Kung ako ang tatanungin, ang tangang ina mo, dapat matagal nang namatay. At na-reincarnate na. Masamang babae, huwag mong sasabihin ang ganyan tungkol sa nanay ko. Wala ka talagang alam sa sinasabi mo. Ikaw at ang ina mo, ang dalawang walang kwentang buhay ninyo, ay hindi man lang makakapantay sa isa sa mga mahal na daliri ni Master Pierce. Kung maantala mo ang paggamot kay Master Pierce, kaya mo bang panagutan ang mga kahinatnan? Umalis ka. Hindi ako aalis. Gusto kong makita si Dr. Tang. Sabihin ko ng diretsyo sa'yo, maliit na hayop ka. Si Master Pierce na nasa loob ay ang magiging biyenan ko. Magpapakasal ako sa isang mayamang pamilya. Basta't nandito ako ngayon. Hinding-hindi, kitang papapasukin. Gusto mong magpagamot? Maaaring, nangangarap ka. Po, pakiusap. Pahintulutan ninyo lang akong pumasok. Kung hindi dahil sa hayop na iyon, hindi sana binitawan ni Jason ang aming kasunduan. Hintayin mo lang, malapit na. Papalisin ko ang direktor. Sa inyo, at sa iyong tangang ina, sa ospital na ito. Hindi, huwag ninyong paalisin ang nanay ko. Ano pang hinihintay mo? Bilisan mo at paalisin siya. Gusto mo bang ako na ang gumawa? Halika na, munting bata. Hindi ako alis. Hindi ako alis. Po, pakiusap. Tulungan ninyo ako. Tito, ang dami mo palang tito. Pero itong tito mo, malamang ay hindi importante. Huwag mo siyang papakinggan sa aking dakilang pangalan at maihi sa takot. Umalis ka sa harap ko. Anong nangyayari dyan? Umalis ka, ngayon din. Wala akong oras para maglaro sa'yo dito. Hindi ako aalis. Kailangan kong hanapin si Dr. Tang. Anak ka nang, nagpapakita ba ako ng sobrang pasensya sa'yo? Ginoong Pierce. Ginoong Pierce. Sinong umiiyak dyan? Apo ko ba yan? Na dumedalaw? Wala po akong narinig na umiiyak, Ginoo. Lahat walang silbi. Matagal na ang nakalipas. Isang bata, di nyo pa mahanap. Anong silbi nyo sa akin? Ginoo, Ginoo, pakiusap, huwag po kayong mag-alala. Mahalaga po ang kalusugan ninyo. Ginoo. Hindi ko mahanap ang apo ko. Nabigo ako sa pamilya Pierce, sa aking mga ninuno. Ang kalagayan ninyo, kakapaayos lang. Kung masyado kang mag-aalala ulit, hindi kakayanin ang baga mo. Nasa ospital natin ang apo ko. Araw-araw kang nakakakita ng pasyente. Nakita mo ba siya? Ginoo. Pinapahirapan niyo po ako. Ang ospital natin. Pinakasikat ay yung Pediatric Clinic. Libo-libo ang pumapasok at umaalis araw-araw. Sabi niyo, mukha raw. Magkakamukha silang lahat. Paano ko siya makikilala? Eh di kunin mo lahat. Masamang babae. Ayaw mo akong payagang gamutin si nanay kaya kakagating kita. Sinong maingay dyan? Hindi mo ba alam na kailangan magpahinga si G. Pierce? Ang bata pong ito, ang maingay sa pintuan. Ako po, ay nag-aalala na maistorbo ang pahinga ni Tio Pierce at sinubukang paalisin siya. Hindi ko inaasahang ang malikot na batang ito ay mangahas na kumagat sa akin. Anak, anong ginagawa mo dito? May kailangan ka ba? Si nanay ko po ay may sakit. Sabi nila, kayo lang po ang makakapagligtas kay nanay. Dr. Tang, pakisagip po si nanay. Huwag kang magpanggap na biktima dito. Dr. Tang, huwag na po kayong mag-abala sa kanya. Ang batang ito ay puno ng kasinungalingan. Ikaw, kailangan mo lang alagaan ng mabuti ang kalusugan ni Tio Pierce. Ngayon, umalis ka na.
Dr. Tang, pakiusap po. Sagipin niyo si nanay. Dr. Tang, please, iligtas mo ang nanay ko. Anak, bumangon ka na. Mr. Pierce, wala nang masyadong problema ngayon. Anak, huwag kang magmadali. Sumama ka sa akin. Sinabi ko nang umalis ka, bingi ka ba? Ang ospital na ito ay kay Emily Pierce. Stang, ang pribadong doktor ni Emily Pierce. Hindi mag-aalaga ng isang hamak na tulad mo. Bitawan mo ako. Tama ba ako, Stang? Si Emily Pierce, ang boss mo. Tinatanggap mo ang sweldo niya. At nag-aalaga ng iba ng walang pahintulot. Stang, gusto mo bang matanggal sa trabaho? Kung may sisihin ka, sisiin mo ang nanay mo, isang murang buhay lang siya. Kayong dalawa, wala na kayong pag-asa sa buhay na ito. Kung gusto mo ng magandang buhay, sa susunod mong buhay, mag-reinkarnasyon ka bilang miyembro ng pamilyang Pierce. Dr. Tang, please, iligtas mo ang nanay ko. Ana, Ngayon, kailangan kong ilantad ang tunay na kulay ng taksil na hayop na ito at makipag-ayos. Kay Jason, nandito ka pala, Jason. anong ginagawa ninyong dalawa? Hindi ba't binalaan na kita na huwag nang bumalik dito? Jason, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Siya ang may kagagawan. Nagkakagulo siya sa labas ng pinto. Nakakaabala sa pahinga ni Tio Pierce. Sinusubukan ko lang. Napaalisin siya. Hindi naman po. Nakikiusap lang po ako kay Dr. Tang na gamutin si Mami. Vivian, binabalaan kita. Lumayo ka kay Ana. Kung hindi magiging simple, tulad ng pagsampal noong nakaraan. Jason, ako ang nobya mo. Bakit ba lagi kang tumutulong sa isang dayuhan? Mukhang malimutin si Miss Sullivan. Paalala ko ulit sa'yo, hindi ako kailanman pumayag, napakasalan ka. Kahit na ang pamilya ko ang nagmungkahi, at nabanggit na ang kasunduan. Pinutol ko na yon. Hindi. Hindi ako pumapayag na putulin ang kasunduan. Pakawalan mo siya. Hindi ako sang-ayon na putulin ang kasunduan. Pakawalan mo siya. Opo, sige na po. Tito Tang, lahat ng gastusin para sa nanay ni Ana ay sasagutin ng pamilyang Pierce. Gamitin ang pinakamaganda. Sige. Umuwi ka na ngayon. Sa susunod, huwag ka nang magpalipat-lipat. Mag-aalala si Mommy. Ana. Ana. Natatakot si Mommy. Director Tang, ang impormasyong hiniling ni Mr. Pierce tungkol sa batang babae mula sa pulisya ay dumating na. Ana. Ginoo. May problema ang board sa isang proyekto. Kailangan mong pumunta roon ng personal para asikasuhin ito. CJ. Ana. May asikasuhin ang tito. Manatili ka kay nanay sa kwarto at huwag nang magpagalagala.
Alagaan mong mabuti sila. Huwag mong hayaan na may mangyari pang problema. Opo, sir. Ang tagal na. At ang tanging nalaman mo ay ang pangalan ng aking apong babae ay Ana. Ginoo, huwag po kayong mag-init ng ulo. Kailangan ninyong alagaan ang inyong kalusugan. Ginoong Pierce, huwag kayong mag-alala. Iyon. Ako, naalala ko lang ang isang bagay. Hintayin ninyo ako. Ginoo, pakiusap huwag po kayong mag-init ng ulo. Ginoong Pierce, may dumating na mag-ina. Sa aming ospital ilang araw na ang nakalipas. Ang pangalan ng batang babae ay tila Ana. Ano? Ganun nga. Nahanap ko na siya. Nasaan siya? Dalhin mo ako sa kanila, bilis. Ginoo. Pakiusap, huwag po kayong mag-alala. Kailangan ninyong alagaan ang inyong kalusugan. Hindi ba ninyo narinig ang boses ng inyong apo kanina? Nag-iwan sila ng numero ng telepono nang magparehistro sa ospital. Oh, di ba? Gusto ninyo bang tawagan ko ang inyong apo para kumpirmahin? Tama, tumawag ka muna. Ako na ang tatawag para magkumpirma. Hello. Si Ana ba ito? Ako si Ana, sino ka? Ana, ako ang lolo mo. Nanay lang ang meron ako. Wala akong lolo. Sinungaling ka. Hindi ka namin bibigyan ng pera. Mahal kong apo, sa wakas ay nakita. Naghandaan ako ng maraming regalo para sa'yo. Hintayin mo lang. Nang mabuti dyan. Pupuntahan na kita ngayon din. Ginoong Pierce. Hindi kailangan ni Ana ng mga regalo. Gusto lang ni Ana na gumaling si Mami. Tama na. Dr. Tang. Ano ang nangyari sa nanay ni Ana? Ang nanay ng binibini. Ana, ipapleche ko ang buhok mo. Hoy! Ikaw ba si Ana? Ikaw na maliit na pasaway. Sa wakas nakita rin kita. Ikaw ang dahilan kung bakit. Hindi ko nakita si Giff Pierce. Hintayin mo lang kung paano kita papatayin ngayon. Ana, masamang tao ka. Hoy, Ana, hala, nasa panganib si Ana. Nasaan sila? Dalhin mo ako sa kanila agad. Master, hindi ka pa makalakad. Tawagan si Jason. Sabihin mong pumunta siya rito agad. Sige, ingat. Sino man ang mangapi sa apo ko, lalabanan ko siya hanggang kamatayan. Ang ospital na ito ay pag-aari ng pamilyang Pierce. Ako ang magiging kabiyak ng pamilyang Pierce. Sa madaling salita, sa akin din ito. Inuutusan kita ngayon. Nadalhin mo itong maliit na pasaway. At umalis kayo. Nagsisinungaling ka. Sinungaling. Sabi sa amin ni Tito na dito kami magpapagaling. Wala si Jason dito. Kaya syempre ako ang masusunod. Huwag mo akong akalaing hindi ko alam. Ang binabalak mo, Bitawan mo ako. hindi ka karapat-dapat. Sa tingin mo, ang pamilya Pierce ay tumatanggap lang ng kahit anong basura. Ang babaeng may-ari ng pamilya Pierce ay ako lang. Ikaw ang basura. Hindi gusto ng tiyuhin ni Ana ang pagkatao mo. Tanggap mo. Alam mo ba kahit ano ang pag-ibig? At may lakas ka ng loob na kausapin ako ng ganito. Mga tao, hawakan siya. Bitawan ako. At ikaw, batang hamak, nalaman ko na, ikaw, ay walang ama, ang baliw na babae tulad ng nanay mo. Marahil, ay hindi alam kahit sino ang ama mo. Nagsisinungaling ka. Hindi mo pwedeng sabihin ang nanay ko ng ganito.
Mga ordinaryong tao tulad mo. Sinusubukan ako, paulit-ulit. Ngayon ipapakita ko sa iyo ang mangyayari kapag sumalungat ka sa akin. Palabasin silang dalawa. Dito. Tara na. Bitawan ako. Hindi ako aalis. Ana, bitawan ako. Ang numerong iyong tinawagan ay hindi maaaring makonekta sa ngayon. Itong walang utang na loob na anak, hindi makontak ang telepono niya sa mahalagang sandali. Ang tanga talaga. Bilisan mo ang pagtulak sa akin. Naghihintay sa akin ang aking abo. Opo, Ginoo. Mr. Pierce, ang progreso ng ating king ay umabot na sa 70%. Tapusin na natin ang pulong ngayong araw dito. Lahat ng departamento, ipagpatuloy ang pag-follow up. Sinusubukan mo akong galitin hanggang mamatay, di ba? Pulong, ano ng problema? May problema ang anak mong babae. Ana, anong nangyari? May isang taong napakalakas ng loob, ang nambubuli sa aking apo. Umuwi ka rito agad. Katulong, magpadala ka agad ng tao sa ospital. Opo. Sa mundong ito, ay mayroon palang tao na nangahas guluhin ng pugad ng mga putakti. Sawa na ba sila sa buhay? Huwag mong itapon, huwag mong itapon. Lahat ito ay kay Ana. Ikaw, sobra-sobra na ang pang-aapi ninyo sa amin. Ikaw, malaking bastos. Inaapi kita, ano ngayon? Ano nang magagawa mo tungkol dito? Ana, huwag kang umiyak. Pauwi na tayo ni Ana. Sino ang nagsabi sa'yo na umalis? Ito, ang bill mo mula sa pagstay mo sa ospital. Ang bill. Kung gusto mong umalis, bayaran mo ang bill. Wala kaming pera. Si Uncle siya. Walang pera, ang tapang mo pa. Makinig ka, yung tinatawag mong uncle. Magiging asawa ko na siya. Naawa lang siya sa inyo. Gusto nyo pang umutang. Pero sabi ni Uncle, Paulit-ulit ka sa uncle mo. Makinig ka. Akala mo mapipilit mo ako gamit si Jason. Walang epekto yan. Ngayon, kailangan mong bayaran ang bill. Mga guard, habdan siya ng damit. Kunin ang lahat ng gamit. wala talaga kaming pera. Pakiusap, hayaan niyo na kaming umalis. Huwag niyong hawakan ang damit ko. Wala akong pera. Bitawan niyo ako. Nanay, kumusta ka? Ana, Masamang babae ka. Talagang babayaran mo yan. Bayad, utang ay dapat bayaran. Natural lang yan. Di ka marunong tumanaw ng utang na loob. At ang lakas ng loob mong sumumpa sa akin. Ngayon, papag-aralin kita ng leksyon. hindi. Bibigyan kita ng pera. Magtatrabaho ako ng husto para kitain yun. Pakiusap, huwag mong saktan si Ana. Ngayon, alam mo nang kailangan mong magbayad. Huli na ang lahat. Sabihin ko sa'yo, ang gusto ko ay hindi pera, kundi ang buhay ninyo. Ano ba ang meron ka na maibabato mo sa akin? Huwag kang maglakas loob na saktan si Ana. CJ, ako ay taong pinahahalagahan ang katwiran. Ikaw, 3 beses mo na akong ininsulto. Kaya ngayon, lumuhod ka sa harap ko.
Kung papayag ako sa'yo, hindi mo na muling hahampasin si Ana. Ang daming kalokohan. Luluhod ka ba o hindi? Luluhod ako, luluhod ako, luluhod ako. Puta. Noon, nang ipinagkabit mo ako. Hindi ba't labis ang iyong kasiyahan? Akala mo ba kailanman na magwawakas ka sa ganito? Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mong saktan si Ana. Puta. Hayaan mong sabihin ko sa'yo ang totoo. Kahit 10,000 ulit mo akong pagsumamo. Hindi kita palalampasin. Hindi, Ana, aking Ana. Tigil. Tio Pierce, Umalis ka dyan. Halika. Tingnan ni Lolo kung saan ka nasaktan. Nanay? Lucille. Buhay pa siya. Tao. Hulihin siya. Tio Pierce, anong ginagawa mo? Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Para apihin ang aking apo? Ang batang yun ay apo pala ni Tio Pierce. Tio Pierce, lahat ito ay hindi pagkakaunawaan lamang. Ginawa ko ang lahat ng ito para sa ikabubuti ng pamilya Pierce. Na ospital sila at hindi nagbayad ng mga bayarin. Akala ko mga salbahe sila, kaya gusto ko silang turuan ng leksyon. Ang mga usapin ng aking pamilyang Pierce, kailan naging karapatan mo ang magpasta? Si Ana ang nag-iisang dugong Pierce. Ang pag-api kay Ana ay katumbas ng paglaban sa aking pamilya. Tio Pierce, Baliin ang mga binti niya. Tito Pierce, alam ko talagang nagkamali ako. Patawarin mo ako ngayon. Ang kapatid kong babae ay matagal nang nawawala. Hindi alam kung nasaan siya. Ako na lang ang natitirang anak na babae sa aming pamilya. Kung may mangyari man sa akin, ang nanay ko at sila ay tiyak na hindi na mabubuhay. Sige. Dahil sa pamilyang Sullivan, papalampasin ko na ito. Kung may susunod pa, kasama mong ililibing ang pamilyang Sullivan, palayasin siya. Tito Pierce, alam ko talagang mali ako. Tito Pierce, Hindi kailanman tatanggapin ng pamilyang Pierce ang putang iyon. Kung gusto mong tratuhin ka ng pamilyang Pierce, kailangan mong hiwalayan siya kaagad. Ana, ako ang lolo mo. Halika rito, yakapin ka ng lolo. Ikaw ba talaga ang lolo ko? Ana, ikaw ang aking apo. Tingnan mo. Ito ang resulta ng paternity test. Mahal kong apo. Nahanap ka na ng lolo mo. Nahanap ka na ng lolo mo. Halika. Sumama ka sa lolo mo. Eh si mama ko. Ana, napakabuti mong anak. Mabait na bata si Ana. Sige. Isasama natin ang mama mo. Lolo, mula ngayon. Ako mismo ang mag-aalaga sa inyong dalawa. Nandito na tayo sa bahay. Halika. Maligayang pagdating, Ginang, Binibini. Ang mag-ina na ito ay walang Ano ng problema? May masakit ba sa'yo? Tingnan ko. Ang Katie ko sa buong katawan. Gusto kong maligo. Nahihiya. Ana, halika na. Isasama ka ni Lolo sa hardin para mag-indayog. Yehe, mag-iindayog.
Tara na, mag-iindayog. Anong ginagawa mo? Dinadamitan ko. Matagal nang nakaranas ng malubhang pinsala sa ulo si Lucille. Malubha ang pinsala sa kanyang ulo, kaya nagkaroon siya ng amnesia. Sa ngayon, ang kanyang pag-iisip ay katulad ng isang batang 5 o 6 na taong gulang. Magagamot ba yon? Oo. Pero matagal-tagal din yun. Karaniwan, sa ganitong sitwasyon, pagkatapos ng isang matinding stimulus, maaari siyang Paano ka naging napakapabaya? Aray, ang init. May sakit si Jason. Wala akong sakit. Ang totoo, napakaganda mo kasi. Kaya ako. Lucille, naaalala mo pa ba ang nangyari sa aksidenteng yon? Hindi ko maalala. Nakakatakot talaga. Kung sumasakit ang ulo mo, huwag na nating isipin, okay? Huwag mo nang isipin yan. Huwag kang matakot. Okay lang kahit hindi na magamot. Ako ang magpoprotekta sa'yo. Habang buhay. Gutom na ako. CJ, magpalit tayo ng damit. Dadalhin kita sa paborito mong restaurant. Ginang Sullivan. Ayaw kong pakasalan, si Vivian. Jason. Ikaw ang nobyo ng anak ko. Ang magiging manugang ng pamilyang Sullivan. Ngayon, napagdesisyonan mo na bang? Papasukin dito ang babaeng ito. At ang anak niya, ganun ba? Anak ko si Anna. At nararapat lang na sumama siya sa pamilya ng ama niya. Jason. Kahit na, ayaw mong pakasalan ako. Paano naman si Iris? Jason. Ikaw at si Iris ay matagal nang nakatakda. Nawala siya noong bata pa dahil sumama siya sa iyo para maglaro. Sa lahat ng mga taon. Hindi natin alam ang nangyari sa kanya. Pero narito ka, Jason. Ang nanay mo at ako ay matagal nang matalik na magkaibigan. Nawala si Iris dahil sobrang naka-attach siya sa'yo noon. Ngayon, sinasabi mong wala na ang engagement. Ikakasal ka sa isang tanga para siya'y hiyain. Paano mo nagawa ito sa kanya? Embra Sullivan. Sa lahat ng mga taong ito, dahil matagal nang magkaibigan ang ating mga pamilya, hinahanap ko rin si Iris. Pero ang pakikipagkasalan kay Vivian ay pangarap lang ng tatay ko na hindi nangyari. Talagang pakakasalan ko si Lucille. Ano man ang gusto mo, sabihin mo lang. Tumigil ka na sa paggulo dito. Paumanhin, mauna na ako. Jason. Huwag kang gagalaw. Jason. Ang bango-bango mo. Gusto na gusto kita, Jason. CJ, umupo ka ng mabilis. Kung hindi mo ito tuluyang papatuyuin, magkakasakit ka. CJ, Nanay, tatay? Ana, ang ganda-ganda mo. Ginoo, ang damit na ipinagawa ninyo para kay Ginang ay dumating na. Lucille. Bukas ay ang birthday banquet ni Anna. Ipapakilala ko siya sa lahat noon, upang opisyal nang sumali sa pamilya Pierce si Anna. Ito ay damit na ipinagawa para sa'yo. Subukan mo ito. Nanay, ang ganda-ganda mo. Aking Lucille, ang ganda-ganda mo.
Miss Sullivan. Nandito na kami sa pasukan ng bilya. Yang malikot na batang iyon. Bahala kayong itapon niyo siya o ipagbili. Basta alisin niyo lang siya para sa akin. At huwag niyo na siyang pabalikin kailanman. Pagkatapos nito, bibigyan ko kayo ng 2 milyon. Huwag kayong mag-alala, Miss Sullivan. Professional kami. Ang bagay, anong nangyari? Bumangon ka. Nasaan si Ana? Dinukot si Ana. Bilisan mo. Sagipin mo si Ana. Tulong. May tao ba dyan? Bilisan nyo, habulin sila. Yung kotse sa unahan. Kahit anong mangyari, ibalik nyo ang bata. Bilisan mo. Ana. Bitawan niyo ako. Gusto ko kay mama. Ang ingay mo. Hindi, boss. Hinahabol tayo ng kotse sa likod. Malamang tinawagan na nila ang pulis. Hindi ba sabi ng babae? Bastos lang ang anak niya, walang may pakialam. Ana, Paalisin mo ako. Paalisin mo ako. Paalisin mo ako. sino ka? Ilapag mo ang bata. Hulihin siya. Daddy! Anong nangyari? Nasaktan ka ba? Nasaan si mommy? Daddy! Natatakot si Ana. Huwag kang matakot, Ana. Nandito na si Daddy. Tapos na ang lahat. Sinaktan nila si Mami at kinuha nila ako. Ginoong Pierce, tumawag ang Nanay! Ana. Nanay, si Daddy ang nagligtas kay Ana? Ginang. Nasa labas po ang amo para sa negosyo. Babalik na rin po siya. Marami pa pong oras bago magsimula. Iniutos po ng amo na, kung kayo po ay nagugutom, pwede muna po tayong pumunta sa kusina para kumain ng kahit ano. Ana, kumain muna tayo. Ang galing talaga ni Mr. Pierce. Naungusan niya ang pamilya Pierce sa pinakamataas na yaman sa Kailangan kong pumunta ng personal. Masarap ba? Masarap. Kumuha ka pa ng isa. Masarap din ito. Gago ka. Huwag mong sabihin sa akin na ikaw ay talagang gustong pakasalan ang aking Jason. Walang hiya. Ikaw na naman. Anong ginagawa mo dito? Masamang babae, ito ang aking tahanan. Lumabas ka. Tahanan mo. Palalayasin kita ngayon. Nanay, ang taang babaeng nagnakaw ng nobyo ni Iris ay narito rin. Kaya ikaw si Lucille. Ang baliw na tanga. Paano ka nang ahas na nakawin ang engagement ng aking anak? Habang wala si Iris at si Jason ay may sakit, sinadi mo na magbuntis sa anak ni Jason. Pagkatapos ay lihim na tumakas, nagtagong ilang taon. Tahimik na nanganak sa batang ito at saka lamang muling nagpakita. Hindi ba't gusto mo lang magpakasal sa mayamang pamilya? Nanay! Masamang babae, inaapi mo na naman si nanay. Sasabihin ko kay tatay. Tama na. Isang homewrecker lang siya na gustong umangat sa lipunan sa pamamagitan mo. Bakit kayong dalawa nagpapanggap ng mga biktima dito? Pera lang naman ang gusto mo, di ba? Heto, 5 milyong dolyar. Kunin mo. Umalis ka na agad, at huwag ka nang bumalik. Malamang hindi mo pa. Nakikita ang ganito karaming pera sa buhay mo, di ba? Alam mo ba kung paano ito gagastusin? Ako, ayaw ko ng pera. Sa tingin mo ba ay kulang ito? Ang isang tanga mong tulad mo ay sobrang gaaman. Dadagdagan ko ng 10 milyong dolyar. Kunin mo ang pera at umalis ka. Sinasabi ko sa iyo. Si Jason ay para sa anak kong babae. Ako ang magpoprotekta sa kanyang kaligayahan. Pinapayuhan kita. Maging makatwiran. Ginang. Ginang, bakit ka nandito? Nasa labas na ang makeup artist. Naghihintay na sila sayo. Sige, magayos na tayo ngayon.
Ang puta naman ito. Talagang hindi ko hahayaang. Kunin mo ang pwesto bilang bunso ng pamilya Pierce. Anong ginagawa mo dito? Anong pakay mo? Bakit ako nandito? Umuwi ako sa bansa para pakasalan si Jason at maging bunso ng pamilya Pierce. At ngayon, dahil sa isang tanga, nasira ang mga plano ko. Gusto pa niyang iwan ako. Sabihin mo nga, dapat ba kitang hanapin para magbayaran tayo? Ang puta, hindi patay yon, di ba? Patay. Baka mas mabuti pa yon. Kung patay siya, si Jason ay wala ng dahilan para hindi ituloy ang kasunduan namin. Pagkatapos, ako pa rin ang magiging Divas Pierce. Nanay! Nanay! Nasaan ka? Batang to, saan ka pupunta? Hindi ako bata. Bitawan mo ako. Gusto ko si nanay. Makinig ka sa akin. Ang kahabag-habag mong ina ay matagal nang patay. Nagsisinungaling ka. Hindi patay si nanay. Bakit ako magsisinungaling sa'yo? Ngayon, palalayasin kita, kasama niya. Sisiguraduhin kong tunay kang maging isang ulilang ayaw ng kahit sino. Bitawan mo ako. Sasabihin ko kay daddy na asikasuhin ka. Tama, kung patay na ang putang iyon. Tiyak na maghihinala si Jason sa akin. Mabuti pa, patayin na rin ang batang to, para hindi. Ang dumi ng mukha mo. Hayaan mong hugasan ko. Ang saya, saya. Lunok ka ng lupa. Baliw ka. Putangina mo. Ihulog mo ang kutsilyo. Hiwain mo ang mansanas. Ana, hiwain mo ang mansanas. Ayokong hiwain ang mansanas. Kumalma ka. Ihulog mo muna ang kutsilyo. Kung saktan mo ako, hindi mo kayang bayaran ako. Hiwain mo ang mansanas gamit ang kutsilyo. Lucille. Huwag kang matakot, okay lang. Anong nangyari rito? Jason. Hindi ko. Jason, anong ginagawa mo? Ma, hindi ko. Kanina lang. Nakita ko si Ana na hinahanap ang nanay niya. Mabait akong nag-alok na tulungan siyang hanapin ang nanay niya. Pero pagpasok ko lang, itong babaeng ito, nagwala, at binuhusan ako ng tubig. Nagalit lang ako. Kaya may nasabi akong ilang salita sa kanya. Tapos, sinubukan niya akong patayin gamit ang kutsilyo. Ang kapal ng mukha mo. Jason, itong babaeng ito ay nang-ahas, na manakat gamit ang kutsilyo. Kung hindi ko siya, papatungan. Jason, kasintahan ka ni Iris. Hindi mo basta-basta pwedeng baliwalain. Si Iris ng ganyan. Paano mo naman masasamahan? Ang isang dayuhan at apihin kami? Paano naman nagkaroon ng isang babaeng walang hiya na katulad mo? Mag-sorry ka kaagad kay Vivian ko. Kung hindi ito palalampasin ng pamilyang Sullivan. Hindi palalampasin? Ikaw ang nagmamaneho ng walang ingat. At inabuso mo ang anak ko, ikaw yon. Pinigilan mo rin si Estang na gamutin ang anak ko sa ospital. Pinatawad kita noon dahil kay Emra Sullivan. Pero nagpakatapang ka pa at sinubukan mong patigilin ako. Siya rin ang umarkila ng tao. Para kidnapin si Ana kaninang umaga. Ang lakas ng loob mo. Gaano kakatapang para targetin ang anak ko? Miss Sullivan, tulungan mo kami, Miss Sullivan. Kayong dalawang baliw. Hindi ko kayo kilala. Huwag niyo akong idamay sa kalokohan niyo. Miss Sullivan, sinusunod lang namin ang utos mo. Ginagawa lang ang gusto mo. Hindi mo kami pwedeng itanggi ngayon. Ikaw ang nagsabi sa amin na asikasuhin ng batang iyon.
Pangako mo sa amin, 2 milyon pagkatapos. Yung tala ng mga tawag, at mga recording sa telepono, nandito pa sa amin. Mga baliw. Dali, arestuhin niyo silang dalawa, at patayin. Yung malikot na batang yun. Wala akong pakialam kung itapon niyo o ibenta niyo. Kunin niyo siya para sa akin at huwag niyo na siyang pabalikin. Pagkatapos maayos ang lahat. Bibigyan Kunin ang footage ng surveillance sa labas ng dressing room. Opo, sir. Kapag napatunayang walang kasalanan ng Vivian, papaluhod ko kayo para humingi ng tawad sa kanya. Pagkatapos naming makita ang footage, hindi pa huli para sabihin lahat ng yan, tama? Young Master, nahanap na ang footage. Ano ang masasabi mo sa sarili mo ngayon? Vivian, ikaw ba talaga ang gumawa nito? Nagpapakatanga ka. Nanay, ligtas mo ako. Hindi ko talaga sinasadya. Nagmamadali lang ako. Gusto ko lang siyang turuan. Gusto ko siyang umatras. Ibalik ang Jason sa Iris. Lahat ng ginawa ko. Para sa Iris lahat. Ligtas mo ako. Dalhin siya at sila sa presinto. Paano mo nagalaw ang mga tao ko? Gagawin ko na magdusa ka sa bilangguan. Talagang masama ang loob ni Vivian. Ilang beses na niyang inatake ang asawa at anak ko. Ngayon, babayaran niya yon. Nanay, tulungan mo ako, nanay. Nandito ako. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob na hawakan ang anak ko. Anong ginagawa ninyong lahat? Mr. Pierce, ang Iris ko. Dahil sa anak mo, ilang taon na siyang nawawala. At hanggang ngayon, wala pa ring balita tungkol sa kanya. Ngayon, gusto pa niyang kunin ang Vivian ko. Sa tingin mo ba talagang ganito ang trato ng pamilya Pierce sa malapit na kaibigan ng yumaong asawa? Mrs. Sullivan. Dahil sa ating dating relasyon. Kaya binigyan ko siya ng pagkakataon. Nanay, Umalis ka. Bitawan mo ang anak ko. nanay, ayokong makulong. Iligtas mo ako. Pakawalan mo siya, pakawalan mo. Tumigil kayong lahat. Ang usaping ito, na walang konkretong ebidensya, ay tapos na. Hindi. Jason. Para kay Iris, at sa aking asawa. Ito na ang huli. Mula ngayon, wala nang koneksyon ng ating dalawang pamilya. Lolo, Pasensya na at nadamay kayo ni Ana. Walang pagsisisi si Vivian. Hindi siya titigil dito. Sa susunod, kukunin ko ang buhay niya. Sige. Dahil pinapalaya ninyo si Vivian. Sumasang-ayon ako. Hindi na ako makikialam sa mga anak. Pero, kung balang araw, ay bumalik ang aking si Iris. Ang pamilya ninyo, ang mga Pierce, ay dapat Lucille. Siguradong ipagtatanggol ko, ikaw at si Ana. Lucille. Mabuti na ba ang pakiramdam mo? itinulak ako ni Vivian kanina. Nauntog ang ulo ko. Mukhang, ayos na ako ngayon. Kaya, nagising ang prinsesa. nanay, kargahin mo ako. Ang bango-bango mo, nanay. Tatay, bakit ba pwedeng gisingin ng prinsipe ang Matulog kang mahimbing, anak. Kumusta, Tang? Ano yon? Naiintindihan ko.
Natutulog si Ana. Si Dr. Tang ba yun? Lucille, naaalala mo pa ba ang mga detalye ng aksidenteng iyon? Hindi masyadong malinaw. Ayos lang, may kahina-hinala sa aksidenteng iyon. Huwag kang mag-alala. Aalamin ko ang katotohanan. Iris. Saan? Masaya ba? Masaya. Ana. Kumusta ka na, Ana? Masaya ka ba? Lolo. Nakita kong nakabalik ka na, pero hindi ka pa masyadong nakakalabas. Malapit na ang kasal. Paano kung ganito? Ipahatid ka ng driver para mamili. Para sa alahas, bag, o kung ano paman. Bumili ka lang ng gusto mo. Wala akong kulang. Ano ba ang sinasabi mo? Sige, desidido na. Sige. Ana. Magpasalamat ka agad kay Lolo. Salamat, Lolo. Walang anuman. Sumama ka kay mommy. Madam. Ako ang manager dito. Tumawag si Mami, sobrang bagay sa'yo ang bracelet na to. Lucille, anong ginagawa mo? Ang bracelet na to, ito'y ipina-pre-order ni Mama para kay Iris. Nakareserba na ang bracelet na to. Hindi po, hindi, madam. Ang bracelet na ito ay bagong dating lang ngayon. Wala pa pong nagbubukas ng reservation para dito. Anong ibig mong sabihin, nakareserba? Ninakaw mo ang nobyo ng anak ko. Ngayon naman, ang kanyang bracelet ang gusto mong agawin. Paano ka nagkakaroon ng kapal ng mukha? Si Mami ang unang nakakita. Tungkol sa engagement, naipaliwanag na ni Jason ang lahat. Ikaw lang ang nagpapahirap. Ang bracelet na ito, ako rin ang unang nakakita. Kung talagang gusto mo, maaari ko itong ibigay sa'yo. Sino ka ba? Isang taong mababa ang Mr. Pierce. Jason. Mama, Lucille, okay ka lang ba? Papa, pinag-iinitan nila si Mama. Pinalampas na kita noon. Ang lakas ng loob mong umulit. Jason, hindi talaga ako. Ito kasi, Jason. Sa tingin ko, nabubulag ka na ng babaeng ito. Malapit nang bumalik ang iris ko. Hihintayin ko ang paliwanag mo. hintayin mo lang. Lucille, nasaktan ka ba kahit saan? Ipadala rito sa amin. Sa bahay ng mga Pierce ang lahat ng bagong alahas. Opo, Mr. Pierce. Lucille, naipadala na ang lahat ng ating mga imbitasyon sa kasal. Gusto kong bumalik sa amin. Noong nagkasakit ako dati. Salamat sa mga kapitbahay namin na nag-alaga kay Ana. Gusto kong personal na mag-abot ng mga imbitasyon. CJ, kapag bumalik ka, magpapagawa ako ng paaralan sa inyo bilang pasasalamat sa pag-aalaga sa iyo. Tingnan nga. Mukha siyang pamilyar. Oo, sa kanyang leeg, may birthmark na plum blossom. Isang birthmark. Doktor, doktor. Oo, oo, oo. Nasaan na siya ngayon? Nagkasakit siya kamakailan. Pumunta sa lungsod at na-hospital. Kakabalita lang namin na ikakasal na siya. Babalik siya bukas para mag-abot ng imbitasyon. Nahanap na siya, nahanap na. Iris ko. Mahahanap na rin kita ng nanay mo. Tama. Mahahanap na rin natin si Ate Iris. Matapos mawala ng maraming taon. Buhay pa pala siya.
Hindi ako makapaniwala. Mag-aasawa na talaga ang Iris ko. Hindi ko alam kung sino ang napangasawa niya. Mabuti ba ang trato niya sa kanya? Vivian, sabihin mo sa akin, Lucille. Hindi niya ako makikilala, di ba? Huwag kang mag-alala. Ganoon pa rin. Ang itsura mo. Tiyak na makikilala ka ni Iris. Ginang. Lucille. Ginang. Mag-aasawa na ako. Sa loob ng napakaraming taon. Salamat sa pag-aalaga kay Ana. Walang anuman. Mag-aasawa ka na. Masaya ako para sa iyo. Anong ginagawa mo rito? Masamang babae, ipagtanggol si Mama. Anong ginagawa mo rito? Jason. Iris. Nandito siya sa baryong ito. Babalik siya ngayon. Kapag nakabalik na si Iris, makikita ko kung ano ang kayang gawin nitong binabae na may anak dito. Hindi binabae ang mami ko. Kami ni Jason ay nasa normal na relasyon. Wala namang naging kasunduan si Jason. Maraming beses ko nang sinabi sa iyo. Hindi kasali ang mga kasunduan noong bata pa. Ang aking Iris ay napunta rito, at nagdusa ng husto, at sinundan mo pa siya rito, para apihin siya. Titindigan ko talaga siya. Mula pa sa simula, si Lucille lang ang minahal ko. Dahil bumalik din si Iris ngayon, ayusin na natin ang lahat ng sabay-sabay. Ang hinahanap mo ay si Lucille. Imposible, mali ka siguro. Paano? Ito si Iris. Ikaw ang aking Iris. Anak ko. 20 taon kitang hinanap. Bilang iyong nanay. Labis kitang namimiss. Iris. Ano ba ang nagawa ko sa'yo? Kasalanan ko ang lahat. Sa pagsasabi ng mga bagay na yun sa'yo. Mapapatawad mo ba ako? Sandali lang. Ibig mong sabihin. Ako ang iyong anak. Walang pagkakamali, hindi maaaring magkamali ang birthmark na ito. Tingnan mo. Iris. Ikaw pa rin ba? Sige na. Umuwi na tayo kasama ni Mama. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Mama! Ito ay apo kong babae. Mabait na bata. Ako ang iyong lola. Lola. Ikaw ang panganay na anak na babae ng pamilyang Sullivan, Iris. Jason. Kailangan mong bigyan ng paliwanag. Ang aking Iris. Ang aking Iris. Ay karapat-dapat sa pinakamarangyang kasal. CJ. Talagang gagamitin ko ang pinakamaluhong kasal ng siglo. Para pakasalan si Lucille. Jason. Ang aking Iris ay napakarami ng pinagdaanan kung magagawa mong saktan siya. Hindi kita patatawarin. Mukhang ikaw ay itinadhana upang maging manugang ng pamilyang Pierce. Bakit kailangang ang hampas lupang iyon si Lucille?
Hindi ko siya papayagang bumalik. Ito ang kwarto mo noong bata ka. Lahat dito ay idinisenyo ayon sa mga gusto mo noong bata ka. Matagal ko nang inaasam. Nababalik ka rito balang araw. Kapag nakita mo ito, parang ikaw pa rin ang maliit na bata. Pasensya na. Hindi ko talaga maalala. Ayos lang, ayos lang. Okay lang kung hindi mo maalala. Basta ang mahalaga, nakabalik ka na. Tiyak na sisikapin ni Mommy na bawiin ang lahat ng mga taon na nawala tayo. At pagbayaran ka. Iris. Miss na miss nakita ng mommy mo. Pwede mo ba akong tawaging Mom? Para kay Iris, ang dot na ito na ipon ko ng matagal ay sa wakas magagamit na. Ernge Sullivan. Narito si Jason, maupo po kayo. Ernge Sullivan, nasaan si Lucille? Nasa hardin siya. Pinakiusapan ko si Vivian na ipasyal siya. Namimiss ni Ana ang kanyang ina. Pinapunta niya ako para sunduin siya. Namimiss ni Ana ang kanyang ina. Kung gayon, pupunta ako ngayon din, at kukunin si Ana dito. Ernge Sullivan. Ang paghawak ng iyong ama sa bata, at hindi ako pinapayagang aliwin siya ay isang bagay. Kakabalik lang ng aking anak, at hindi pa ako nasiyahan sa kanya. Hindi pa nga ako nakakapagbigay sa kanya, ng aking mga bahagi sa bahay. At gusto mo siyang kunin ngayon. Hindi ako sang-ayon. Kung gayon, pupuntahan ko na lang siya sa hardin. Lucille, masayang-masaya ka na ba ngayon? Ninakaw mo ang aking nobyo. At gusto mo pang nakawin ang aking ina. At lahat ng bagay na dati ay akin. Lahat ng bagay na dati ay iyo. Ako, ang tunay na anak, ay namuhay sa labas ng ilang taon, at dumanas ng lahat ng hirap. Ikaw, bilang ampon, ay nakinabang sa lahat ng bagay na dapat sana ay akin. Ngunit wala kang utang na loob, at sinubukan mo pang agawin ang aking pwesto. Lucille, bakit ka bumalik? Kung namatay ka sana, lahat ng ito ay magiging akin. Kaya, mamatay ka na. Kaya, mamatay ka na. Mamatay ka. Mamatay. Pumunta ka sa impyerno. Lucille. Lucille. Tulong. Bilis, nasa tubig pa si Vivian. Kumuha ng maraming kumot.
Jason. Naalala ko na ngayon. 7 taon na ang nakalipas, sila. Ang pamilyang Sullivan ang may kagagawan. Anong nangyari 7 taon na ang nakalipas? 7 taon na ang nakalipas. Nang magkaroon ako ng aksidente sa sasakyan. Hindi agad nawala ang malay ko. Bahagya kong narinig na tinatawag ng driver. Ang isang nagngangalang Vivian. Nagsasalita ka ng kalokohan. Tumahimik ka, tumahimik ka. Tumahimik ka na lang. Sir, nahuli na ang hit and run driver. Mula 7 taon na ang nakalipas. Magsalita ka. Sino ang nag-utos sa'yo? Si Miss Solly, Miss Vivian. Nagsasalita ka ng kalokohan. Noong panahong iyon, nasa ibang bansa si Miss Sullivan. Nang malaman niyang, may babae na sa labas si Mr. Pierce, ayaw niyang tanggapin iyon. At sinabi sa akin na, ang babaeng iyon ay nanggo-akit sa kanya, at ninakaw ang sarili niyang asawa. Kaya binigyan niya ako ng $1,000,000 para mabangga at mapatay. Ang babaeng iyon. Ako, noong panahong iyon, ang aking asawa ay naghihintay ng pera para sa kanyang paggamot. Talagang wala akong ibang pagpipilian. Kaya ginawa ko iyon. Sa lahat ng mga taong ito, tinuring kitang parang sarili kong anak. Binigyan kita ng lahat ng pinakamaganda. Napakasama mo. Muntik mo nang mapatay ang aking Iris. Anak sa dugo. Ako ay naging ang ginhawang emosyonal na hinanap mo matapos mawala ang iyong sariling anak. Lahat sa pamilyang ito ay naiwan pa rin kay Iris. At ikaw din. Ang tagal kitang hinintay. Pinagtawanan ako ng lahat, tinatawag akong matandang dalagang hindi ka nais-nais. At ngayon sasabihin mo sa akin. Napakakasalan mo ang putang ito, ginagawa akong katatawanan ng lahat. Kung alam ko lang noong 7 taon na ang nakalipas. Na ikaw pala si Iris. Pinapapatay na sana kita. At pinaghiwa-hiwalay ang katawan mo, ang kapal ng mukha mong bumalik ngayon, at ninakaw ang lahat sa akin. Itabi mo ang mga salitang iyan para sa hukom. Gugugulin mo ang natitira mong buhay sa pag-isip sa loob ng bilangguan. Jason, hindi mo ito magagawa sa akin. Lucille. Tumawag ng doktor. Kumusta na siya? Mr. Pierce, maayos lang po ang ginang. Gayunpaman, 2 buwan na siyang buntis. At hindi matatag ang kanyang kalagayan. Mangyaring bigyan ng malapit na pansin. Buntis. Tatay, napakagwapo mo. Tara na, sunduin natin si nanay. Nanay, parang prinsesa ka, prinsesa ka. Ngayon, pakisalubong natin ang bagong kasal. Ang 2 batang ito. Matapos ang napakaraming taon. Sa wakas ay nagkatagpo. Ang aking Iris. Sa wakas ay nakasumpong ng kanyang sariling kaligayahan. Maaari bang magpalitan ng singsing ang bagong kasal? Jason, tinatanggap mo ba si Lucille bilang iyong asawa, anuman ang pagbabago ng panahon? Mananatili ka ba sa kanyang tabi, gugulin ang iyong buong buhay, sa pag-aalaga at pagmamahal sa kanya, at magkasamang maglakbay, sa bawat panahon? Tinatanggap ko.
Lucille, tinatanggap mo ba si Jason bilang iyong asawa? Ano man ang mga pagsubok na dumating, laging sasamahan mo ba siya, iaalalay, at magkasamang haharapin ang buhay? Oo, tinatanggap ko. Gagamitin ko ang buong buhay ko para mahalin ka at pahalagahan ka.